mga palangga, it's me again, Ate Rim. Welcome back to my YouTube channel. Yan mga palangga, no, ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita ng doble sa GCash. Ayun, very interesting talaga mga palangga ang ating pag-uusapan ngayon. So, sa GCash mga palangga, ibig kong sabihin na paano ka kumita ng doble sa GCash. Kapag ikaw ay may GCash mga palangga at nagtitinda ka ng cash in, cash out, ibig sabihin kung mayroon kang 1,000 pesos, magpa-cash out sa'yo yung tao. Si customer, magbabayad po sila sa atin ng 20 pesos. Ngayon, ito namang si customer magpa-cash in, yung 1,000 mo, i-cash in mo na naman sa ibang customer, kikita ka na naman doon ng 20 pesos. So, kaya yung 1,000 pesos mo, mga palangga, pag kinash in cash out mo yun, kikita ka nun ng 40 pesos. Kaya po, doble po, mga palangga. Kaso nga lang po, mga palangga, mag-iingat po tayo sa pagsisend ng cash in, cash out, dahil kapag kakamali ka, kahit isang number lang, o even sa load man yan, lugi na po tayo palangga. Wala na po tayong hahabulin. Kaya very interesting yung pag-uusapan natin. Kung interesado po kayo mga palangga about sa paano kumita ng doble sa GCash, just keep on watching! So, ayun na nga mga palangga, gusto ko lang pong linawin sa inyo ha, pag-uusapan na natin ang very interesting topic today. Ang ibig kong sabihin kung paano nga ba kumita ng doble sa GCash, kikita lang po tayo mga palangga ng doble kapag si customer ay nag-cash in, and then ang kinasin at nag-cash out. Pero po mga palangga, kapag cash in lang po or cash out lang po, single lang po ang kikitain po natin dito. Pero mag-iingat pa rin po tayo mga palangga sa pagsisend para hindi po tayo malulugi. Kahit magpa-load man po yan, make sure po mga palangga na tama po yung number na isisendan natin. Sa GCash naman po, hindi masyadong problema kasi lalabas po doon yung pangalan ni customer. Ngayon po sa load ay hindi po doon lalabas, kaya dapat po tayong mag-ingat, no? Para hindi po tayo malulugi sa pagsisend natin sa load or cash in, cash out. Thank you. Kaya ayun na nga mga palangga, sa pag-uusapan natin na cash in, cash out, kailangan lang po nating mag-ingat. Ngayon po, doon po sa mga gustong mag-try, sa mga baguhan na kagaya ko, kapag may tindahan ka lang naman po na maliit, ganito, pwede na rin po nating dagdagan ng cash in, cash out, basta malinaw lang po yung mata natin, no? Kasi importante po yon, kapag hindi natin masyadong mabasa yung mga number na sinusulat nila, kailangan na i-clear natin mga palangga sa kay client, para kay customer, para po hindi tayo magkakamali at maiwasan po natin yung pagkalugi noon. Kaya yun, kaya lang tayo kikita doon kapag nagsusumikap tayong mag-cash in, cash out, at siguraduhin natin na tama po yung pagsisindan natin. Madudoble po ang kita natin kapag si customer ay yung 1,000 mo, may nag-cash out, and then maya maya may nag-cash in. Nag-cash in ng 1,000 tapos kinas out din kaagad 1,000. Doon po matutukoy na doble po ang kinikita natin. Ngayon kung wala naman pong nagpa-cash out, magpapa-cash in na lang po tayo sa 7-Eleven or sa medyo mababa po sa Palawan Express. Ayan. And sa susunod po mga palangga, mayroon pa po tayong ibang topic na tatalakayin natin dito po sa ating channel, no? Kaya kapag interesado po kayo, aabangan nyo po ang susunod natin na topic kung paano nga ba ang tamang pagtatap up sa tindahan na maliit lang. Ayan. So, sana nagustuhan po ninyo mga palangga, no?
Kaya sa susunod natin na topic ay pag-uusapan natin. Abangan nyo na lang po mga palangga. Thank you for watching!